Mga localized thunderstorm, iiral pa rin karamitan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang bahagi ng Bicol Region at Northeastern Luzon. Yung bahagi ng Sheline, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan-ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon hanggang ilang bahagi ng Southern Luzon. Silangan ng Visayas at ilang bahagi ng Northeastern Mindanao makakaranas ng mga kalatlat na pag-ulan. Pero nalalabi ng Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin ng katamtaman at maalinsangang panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw na linggo, October 22, 2023. Oras nating voice prompt ngayong umaga ay alas 10:28 na ng umaga. Well, makikita natin sa ating lightning detection system na aking ginagamit ay kasalukuyang may mga pagkulog at pagkidlat na umiiral dyan sa ilang bahagi ng Bicol Region, kalimitan na ang Camarines Norte at ilang bahagi ng Iriga at Camarines Sur area. Sa ngayon ay nakakaranas sila ng mga ilang light to moderate showers na umiiral dahil sa epekto ng trough system at edge ng ating shear line na lumalawak sa bahagi niya ng silangan ng Luzon at Southern Luzon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, klaro at partly cloudy, umiiral din sa amin sa Caloocan City at makikita sa ating live CCTV snapshots ay medyo may pagsikat ng araw pero may mga partly to mostly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin. So inaasahan sa buong maghapon sa buong Metro Manila. Sa ating lowest temperature na naitala ngayong araw, kaninang 4:44 AM ay nakapagtala kami sa Caloocan ng pinakamababa na 25.2 degrees Celsius. Kahapon, bahagya lamang na medyo hindi masyadong maalinsangan at 28.8 degrees Celsius ang naitala na pinakamataas sa amin kahapon at 2:45 PM. Pero kung titingnan natin sa heat index, asahan natin mababa rin dahil nakapagtala lamang kami ng 32.9 degrees Celsius kahapon ito sa amin sa Caloocan. Pero kung pagtatabi natin sa heat index sa mga iba't ibang weather stations si Pag-asa, kung titingnan natin ay nangunguna sa may pinakamataas na heat index ang area ng Davao City. So napakaalinsangan talaga sa bahagi ng Mindanao area. Asahan po yan ngayong araw din na mga matataas ang temperatura sa area talaga ng Mindanao area. Kung hindi lang sa Zamboanga Peninsula o sa iba't ibang bahagi ng Davao Region, which is naibalita ko na nga yan since kahapon. So halos sa parteng south ang inaasang mataas ang heat index ngayong araw at sa mga susunod pang mga araw na mas madalas. Sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa pinakamaalinsangan naman ang Catbalogan na umabot sa 34.5 degrees Celsius. Sa Baguio City ay bahagyang bumaba pa ang kanilang temperatura na nasa 16.2 degrees Celsius. Malamig-lamig na po yan mga folks ha. At sa mga inulan naman, since past 24 hours, nangunguna naman ang bahagi ng Tugigaraw na inulan ng 71 mm ang total rainfall sa kanila. Well, maganda rin yan. At least medyo makontrol ang pagtaas ng dry spell sa area na yan. Kahapon dito sa Metro Manila, sa amin sa Caloocan City, base sa aking weather station, nakapagtala kami kahapon ng at least moderate rain showers lamang na umabot ng 15.3 mm ang total rainfall. So sa loob lamang ng isang linggo, nakapag-total lamang kami ng 39 millimeters na total rainfall na natiling below normal ito at below normal pa rin sa kabuuan ng buwan ng October sa amin sa Caloocan, Grace Park na umabot lamang ng 219.6 mm ang total rainfall. Sobrang baba nito, di gaya sa mga nakaraang average rainfall since last month. And so far, at least ngayon wala tayong namataan na weather disturbance. Awa naman ng Diyos sa wakas na mahinga rin ang ating dashboard monitoring na wala tayong aasahang sama ng panahon ngayon. Hopefully, wala tayong aasahang sama ng panahon na mamamonitor this coming weekdays hanggang sa magtapos ang buwan ng October. Well, hindi pa rin natin mapepredict yan dahil
may mga posible pa rin mga tropical wave mabubuo sa mga susunod na araw, which is ating binabantayan. Sa ating outside humidity ay katamtaman ang taas o medyo katamtaman lamang at 71%. Bumababa ito ng 4% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure, de epekto pa rin ng amihan ay umabot sa 1,013 hectopascals. Mababa lamang itong bumababa pero nagre-recover din kaagad. Sa ating high tide and low tide status, may isang oras tayo at 21 minutos to low tide. So, pababa pa lang o mababa pa rin o pababa pa rin ang ating tides sa pangpang ng Manila Bay. So, medyo layo-layo muna sa mga maliliit na mangingisda ngayon. Kung sakaling may mangingisda ngayong linggong ito o ngayong araw ng linggo. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:48 AM at inasan lulubog ito mamayang 5:32 PM. At first quarter po ngayon at 50% eksakto ang sinag ng buwan. So kahapon sa mga swerteng nakakuha ng mga shots ng first quarter kagabi, dito sa amin kasi may mostly cloudy kasi sa amin. So pangit kunan ang buwan ng medyo blurry ang view ng moon dito sa amin sa Caloocan. So, wala akong time pakunan ito dahil medyo blurry ang sinag ng buwan kagabi dahil nga po sa mostly cloudy. So, 50% illuminated po tayo at sisikat po yan o sisikat mamayang hating gabi, 12:35 PM at kinabukasan na ito ng tanghali lulubog at 12:05 AM ng madaling araw na. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po ito, magiging partly cloudy ang maghapon natin na may mga localized thunderstorms ngayong maghapon lalo na sa Luzon areas. Chance na pag-ulan 100% pa rin. So alos gaya kahapon. Ganon din bukas ang asahan ng Lunes ay magiging maulap din at may mga localized thunderstorms ang iiran. Pero chance na pag-ulan nasa 52% chance. At highest and lowest temperature expected in 2 days ay naglalaro sa 29 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Ang astronomical event natin ngayong araw ay kakatapos lang nitong Orionid, which is yung peak ng Orionid meteor shower. Ngayong alas 8 ng umaga yon, which is daytime sa atin pero sa night side yon ng Pilipinas. Kung titingnan natin sa Earth ay mga bandang African zone yun makikita. Yung pinaka-peak talaga ng Orionid. Hindi kagabi So medyo misleading yun ng konti. Yung nagsasabing ang pinaka-peak mga bandang alas 10 kagabi. Ngayong araw naman mayroong perihelion post passes. Yung isang comet na tinatawag na 2P o ENCA. Correct me if I'm wrong doon sa pagbigkas ko ng Enka o Enke. Hindi ko alam yung tamang eksaktong bigkas nito Pero parang ang sa akin, Enka ang tawag dito. So yung comet TP makes it close approach to the sun. So medyo tricky itong tingnan. Pero makikita ito sa Pilipinas, position of bandang east-southeast, mga bandang southeast o east-southeast. Malapit sa constellation ng Star Spica. Yun ang pinaka-position nito. So, kung maganda ang himpapawid ninyo sa lugar na yan, position of southeast o east-southeast, magandang pagkakataon makunan ito ng long exposure na telescope. Ngayon, kung masyadong maliwanag o klarong-klaro ang position ninyo, maging ng binoculars lamang, makikita na po ito mga folks. Dako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery at makikita natin ay namumukadkad ang kaulapan lalo na sa may bandang extreme northeastern Luzon areas. Epekto pa rin ng salubungan ng init at lamig dulot ng easterlies at northeasterly surface wind flow na dumadayo din sa bahagi ng central Luzon areas hanggang sa bahagi ng NCR areas. Makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, may pagkulat at pagkidlat dyan lalo na sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. So kasama na ang Cagayan Valley, Isabela, Kasiguran, Aurora, pababa na yan ng Camarines Norte area. Sumasakop na rin ng ilang trough dito sa bahagi ng Bicol Region hanggang dyan sa may parte ng Camarines Sur at Iriga. So magdala po ng pananggalang sa ulan at inasam kasalukuyan kayo nakakaranas dyan ng mga ilang pagkulog at pagkidlat. Meron ding aasahan sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region kabilang ng Catanduanes Island. Yung portion na yan,
ay makakaranas ng ilang mostly cloudy at mga ilang pagkulog at pagkidlat. Typically, mga light to moderate showers ang mas iiral dito. Dahil kung titingnan natin sa heavy rain potential, ay medyo may heavy rain potential na nakakaranas o may heavy rain showers sa area na yan ng Camarines Norte at ilang ang Camarines Sur area. Kung titingnan natin ng malapitan, ay nasasakop ang areas ng bahagi ng dyan sa may Santa Elena, Paracalip, Labo, Tangkayawan, Barangay, Basod, hanggang dyan sa may bahagi ng Sipokot. Siyempre, inakakaranas din ng mga ilang pagulan sa Libnanan, Pasakaw, bandang Mount Isarog, Karamuan, hanggang dyan sa may bandang City of Iriga. Pero the rest ng Tabaco City, pababa ng Legazpi City, all the way hanggang dyan sa may Matnog, bandang Sorsogon ay mga mostly cloudy. Magkakaroon man ng mga pagulan, isolated ito at mga kalat-kalat na mga ilang light to moderate shower. So, dyan sa may bandang Camarines Norte, ingat na lamang po sa potensyal na pagbaha. Asahan na nakakaranas kayo na dyan ng ilang heavy rain showers na may pagkidlat at pagkulog. Then, nakataas po ang heavy rain potential sa area na yan ng Bicol Region, lalo na sa Camarines Norte. Pero the rest ng Northern Luzon, so far, wala namang nakataas na threat of heavy rain potential. Mangilan-ngilan lamang sa ilang bahagi ng Isabela area. Pero panandalian lamang ito at mas madalas ang light rain showers. Ingat na lamang at expected po ang mga localized thunderstorms dyan. Epekto pa rin ng ating northeasterlies na salubungan pa rin. Tuloy-tuloy yan hanggang this coming weekdays po. So sa magtatanong kung hanggang kailan tatagal yan, hanggat meron pong sumasalubong na easterly, so mainit na hangin dito sa may silangang bahagi ng ating Pasipiko, at habang dumadaloy naman ang amihan dito sa may extreme northern Luzon, na nagsasalubong sa easterly, so mainit na hangin dito sa may silangang Pasipiko, hanggat sumasalubong yung mga yan, ay tuloy-tuloy tayong makakaranas ng shear line. Either sa dalawang yan ang mawala, ay doon lamang titigil ang pag-effect ng shear line natin. So either man doon sa dalawa na yan ay mawala. Pero hanggat nandyan yung dalawa na yan, yung northeasterly surface wind flow at yung easterlies naman o mainit na hangin mula din sa may dagat Pasipiko o sa silangan ng dagat ng Pasipiko, ay asahan pa rin tuloy-tuloy po tayo makakaranas yan. So medyo hindi maganda sa mga stargazers na nakatira sa bahagi ng Luzon area kabilang na ang Metro Manila. So, kung tuloy-tuloy ito hanggang sa umabot ng October 29, mukhang mamalasin na naman ako na masilayan sa huling pagkakataon man lang ang magiging astronomical events natin, yung partial lunar eclipse. Hopefully, medyo tumila muna yung kaulapan sa amin sa Metro Manila sa araw na yun. Sana lang. At the rest ng bandang Ilocos Norte at ilang bahagi ng La Union pababa ng Pangasinan at Zambales, magiging katamtaman din ang kaulapan. Magkakaroon din ng mga ilang partially cloudiness at mga ilang kaulapan, lalo na sa bahagi ng Baguio area at Ilocos Sur and the rest ng Central Luzon. Magiging partly cloudy to mostly cloudy din ng iiral halos maghapon, epekto pa rin ng ating shear line. So magiging dynamic o mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan ng iiral sa halos buong Northern Luzon hanggang Central Luzon, kabilang na nga sa bahagi ng Angeles, Pampanga, Bulacan area, papasok ng NCR. So kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng southern part ng Metro Manila dyan sa may bandang Calabarzon, Laguna, Batangas area, karugtong na yan hanggang sa may bandang Quezon Province area at dyan sa may bahagi ng Mindoro, Patawid. Dahil nga po sa extending yan ay magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan pa rin ang iiral, lalo na sa bahagi ng Batangas, San Juan, papasok na ng Sariaya, Quezon, Tagbilan at Timonan, Quezon, papasok ng bandang Gumaca na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang Lopez. Magdala ng pananggalang sa ulan ngayong araw at maging dyan sa bahagi ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, kabilang na ang bahagi ng Puerto Galera, Calapan, Oriental Mindoro, pababa na po ng Victoria hanggang Santa Cruz po yan, at Paluan ay makakaranas ng mostly cloudy at mga isolated ranges ng mga pag-ulan halos buong maghapon po yan mga buksa. And the rest ng Palawan region, mula dyan sa bahagi ng Coron, Palawan, Linapacan, El Nido, hanggang Taytay ay makakaranas din kayo ng mga ilang isolated rain showers. Typically, magiging mostly na mga partly cloudy ang iiral sa buong Puerto Princesa. Magkaroon man din ng mga pag-ulan, ay mga ilang kalat-kalat lamang ito, pero may mga sulputan pa rin ng medyo pagsikat ng araw dun sa areas na yan.
dahil magiging katamtaman din ang lagay ng panahon generally sa buong Palawan area. And the rest ng Southern Luzon area mula Marinduque hanggang isla ng Romblon, Tabias Island, Sibuyan Island, and the rest ng Burias Island at Masbate sa bahagi na ng parting Southern Luzon ng Bicol Region ay magiging katamtaman din. Partly cloudy to mostly cloudy rin at isolated din ng mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. All the way pagdating ng Visayas area, lalo na sa silangang bahagi dahil meron tayong surface trap dyan na umiiral ngayon. Yung surface trap na yan ay magpapaulan sila at ang bahagi ng silangan ng Visayas area lalo na sa bahagi ng Samar Region. Yung surface trap na yan ay typically magkakaroon ng mga ilang light and some heavy rain showers. So magdala ng pananggalang sa ulan at ingat sa bigla ang mga heavy rain showers kung sakali. Lalo na dyan sa bahagi ng San Policarpio, pababa na po ng Dolores, kabilang ng Borongan City sa Samar, hanggang dyan sa may bandang Salcedo at Mercedes. Patawid po yan pakanluran, so isahan ang biglang pagsulpot po ng mga ulan, typically ilang moderate and some heavy rain showers mga folks. So ingat na lamang po sa posibleng mga pagbaha. Patawid dyan ng Tacloban at bahagi ng Burias Island, kabilang na ang Ormoc City, Baybay City hanggang Maasin at mula sa may Central Visayas, ang bahagi ng ang Cebu City area hanggang mula sa may Daang Bantayan, Bogo City pababa ay magiging parte tumusulikaw dito mga isolated rain showers din. So generally halos buong central ng Visayas. Pero pagdating ng bandang Panay Island dyan sa may Roa City at Kalibo, magiging maulan din ang areas na yan magdala ng pananggalang sa ulan at sa bahagi ng Bacolod City, pababa ng San Carlos City, pababa dyan sa may bandang Guhilugan City, magiging partly cloudy at mga isolated rain showers din. Pero sa pagsapit ng bandang Kabangkalan sa may Negros Region o Negros Occidental, ay magiging katamtaman muna ang lagay ng panahon dyan. So medyo maalinsangan ang areas na yan. At sa Cebu naman sa may bandang Macabal, Mualbual, pababa ng Badan hanggang Oslob at Bohol area. Siyempre, damay na rin ang Siquijor. Magkaroon man mga isolated rain showers, typical ay panandalian lamang at hindi naman ito nagtatagal. And the rest ng Mindanao area mula sa may bandang Surigao del Norte, hindi ligtas ang isla ng Dinagat at Siargao Island pa rin magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan, typically mga ilang light to moderate showers. Dahil sa extended ng surface trap na umiiral dyan sa may silangan ng Visayas, hanggang sa northeastern Mindanao mga folks. So magdala ngayon araw ng mga pananggalang sa ulan bukod sa tinding sikat ng araw. Pero the rest ng Northern Mindanao mula Butuan kasama na ang Cagayan de Oro at bandang Iligan City at sila bahagi ng BARMM ay magiging katamtaman din, maalinsangan na panahon hanggang dyan sa bahagi ng Zamboanga del Norte. Magkaroon naman mga na-isolated rain showers, typically panandalian lamang nito at typically mga light to moderate showers lamang. Magkaroon man ng mga heavy rain showers, typically sa bandang Basilan na po ito o bandang Hulu, Sulu mga folks. So magdala ng pananggalang sa ulan, lalo na sa bahagi ng Basilan Island at Hulu, Sulu areas. Medyo makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Pero the rest ng Zamboanga Peninsula, papasok dyan sa may bandang BARM nga. Actual sa din, magiging maaliwalas at maalinsangan ang lagay ng panahon. So sa mga stargazing natin dyan, maganda pagkakataon na masilayan ng maganda ang sinag ng buwan ng first quarter at ilang bahagi. Kung sakaling makatsyempo pa rin kayo mamayang gabi ng hanggang madaling araw ng Orionids, meteor shower sa area na. Dahil maaliwalas ang himpapaw rin dyan. Kabilang na ang Davao Region mula Davao City at dyan sa may bandang Compostela, Bali at Bukidnon. Magiging maaliwalas po. Katamtaman lamang ang panahon pero asahan ang maalinsangang panahon. Maliban na lamang sa the rest ng Agusan del Sur, magiging partly cloudy to mostly cloudy at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang bahagi na yan ng Bayugan City for stabilidad. San Francisco, pababa na po yan ng Hinatuan, Bislig, hanggang dyan sa may Kadulunduluhan o pagitan ng Katiil. So typically silangan ng Mindanao po ay mas uulanin po ang areas na yan dahil nga po sa extension ng surface trap na umiiral dyan sa silangang baybayin. May asahan ba tayong tropical wave? Well, sa ngayon nanatili pa rin nasa 20% to 30% ang umiiral sa may bandang silangan ng Mindanao sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Gaya ng aking sinasabi, hanggang October 25, 2023 natin na oobserbahan ito yung consistency ng pamumuo nitong
isang tropical wave na binabantay na. Medyo matagal-tagal. O this coming weekdays po natin malalaman ang consistency nito. Dahil for the next 24 hours, according dito sa aking ginagamit na West Pacific Basin Monitoring, ay naglalaro pa rin sa 20 to 40% yung totality ng anomaly niya. Dahil yung isang low pressure na naging active na low pressure area na ay nasa Southern Hemisphere naman ito. So napakalayo sa bansa. Pero yung binabantay natin sa may silangan ng Mindanao nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o malapit sa may bandang southeast ng Guam ay nananatili pa rin nasa inconsistent o disorganized pa rin pero nasa around 20% yung kanyang anomaly ng pagiging tropical cyclone prediction nito ayon sa aking West Pacific Basin Monitoring. So mag-update pa rin tayo hanggang this coming weekdays kung magiging significant itong binabantayan natin. Dahil kung titingnan natin sa Global Spectral Model, ay consistent na ipinapakita ng forecast mula sa GMA ay makikitang mayroong tropical wave nga na namumuo dito sa may bandang southeast ng Guam na kumikilos pakalduran. Pero dahil hindi pa nagtutugma-tugma sa mga computer models, manatili nga natin itong babantayan hanggang this coming weekdays. At mag-update po tayo sa Facebook page anytime kapag naging consistent na ito sa ngayon. By hanggang October 27 po, yung extended forecast mula dito sa ating ginagamit na Global Spectral Model na ipinapakita. Kung babasahin naman natin, ang mean sea level pressure, naglalaro na sa 1,008 hectopascals ito. So this coming weekdays po ay ine-expect na magtataas si Japan Meteorological Agency ng shallow low pressure area na nasa 1,008 hectopascals mula rito sa may bandang southern ng Guam probably. So antay-antay na lamang kung magiging significant yan pero sa ngayon ay very disorganized pa at hindi pa siya significant. Dahil sa iba't ibang computer models mula sa GPS ay halos wala tayong nakikita. Puro mga trough lamang at shear line lamang ang typically nakikita natin dito. Maging sa SMWF, wala rin. So medyo malabo pa rin ang pinapakita na mangyayari yung mga low pressure systems natin. Maging sa NAVGEM ay wala rin ipinapakita. So napakalayo na ng ipinapakita ng mga computer models di gaya ng mga naunang nakaraang linggo na may kumikilos pakanluran nga na tumawid ng Mid-Pacific. So gaya ng ating sinasabi po na hindi porket may advanced forecast ang mga ito ay totally na mangyayari nga po. Dahil maaaring hindi yan mangyayari sa realidad dahil magbabago at magbabago pa rin yan mga folks. So ngayon, mula sa GFS, SMWF at NAVGEM ay walang significant na ipinapakita na anumang tropical wave sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Typically, mga surface trough lamang ito o ITCC, lalo na dito sa may bandang equatorial area. Bagamat naiiba sa ipinapakita ng Global Spectral Model na nagkakaroon ng isang shallow circulation di mula rito sa may bandang south ng Guam, nakikilos pakanluran, yan naman ay ating babantahin dahil nagtutugma naman sa West Pacific Basin na meron ngang nasa around 20 to 30% ang anomaly. Mag-update tayo dyan hanggang this coming weekdays, mga folks. Gaya na aking sinasabi hanggang this coming weekdays, tuloy-tuloy po yan. Magiging mataas po ang pag-alon natin sa extreme northern Luzon hanggang dyan sa may bahagi ng eastern Luzon pababa ng bandang Bicol region of course. Aabot po sa 1.25 meters po ang mga pag-alon dyan. So, bagamat medyo mababa lamang ang levels ng gale warning, pero yung taas ng alon ay medyo mataas po at 1.25 meters. Sa may bandang Ilocos Norte ay medyo naglalaro sa mas mataas pa na level ng alon na may posibleng umabot ng hanggang 2.5 meters ang taas ng alon. So medyo ingat at hanggat maaari sa maliliit nating mangingisda dyan ay bawal po munang lumayag lalo na sa maliliit nating mga sasakyang pandagat. At narito naman ating 3D weather forecast para ngayong araw ng linggo, October 22, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw na linggo, October 22, 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.timoweather.com para sa may pang mga detalye. Ano gusto nyo malaman ngayong araw na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa report sa aking daily weather bulletin ngayong araw? Nakikita lamang niyan lahat ng detalye sa aking website maging sa real time ng aking weather station, lalo na sa kababayan ko dito sa Caloocan City at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.